Tuloy naman ang pagdudok ng pamahalaan sa seguridad ng mga Pilipinong nagtatrabaho bilang domestic helper sa Hong Kong. Ito matapos mahulog ang isang OFW mula sa 8 palapag ng gusali habang naglilinis ng salamin ng bintana. Ilan sa mga hakbang ng pamahalaan ay ang pinaigting na safety standards para sa mga OFW at ang madalas na konsultasyon sa kanila. Ang detalye mula kay Joy Gumatay. Magandang balita para sa mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho bilang kasambahay sa Hong Kong. Sa pakikipagtulungan ng pamahalaan ng naturang bansa sa Department of Labor and Employment at Department of Foreign Affairs, mas pinaigting na ngayon ang pagkapatupad ng mga pamantayan para sa seguridad ng ating mga kababayan habang nagtatrabaho sa ibayong dagat. Ayon kay Hans Leo Kakdak, ang bagong chief ng Overseas Workers Welfare Administration, ang naturang aksyon ay sagot sa hiling ng mga OFWs na nangangamba sa kanilang kaligtasan, gayon rin sa kanilang mga kapwa kasambahay, matapos mabalitaang nadagdagan na naman ang namatay na OFW nang ito ay mahulog sa 8 palapag na gusali habang naglilinis ng salamin ng bintana. Talagang health and safety is illegal as well as ang tawag niya ay parang a common sense concern that should be taken into consideration. Ibig sabihin, hindi naman dadalhin sa mapanganib na trabaho ang sino mang manggagawa sa Hong Kong, lalo na yung mga OFW na kasambahay. Upang mapangasiwaan ang malawak na pagkapatupad ng safety standards para sa mga OFWs, regular na ngayong nagsasagawa ng technical meetings ang mga labor attachés, katuwang ang mga kinatawa ng Labor Ministry ng Hong Kong. Higit pa rito, madalas na rin nilang kinukonsulta ang ating mga kababayang OFWs para malaman ang kani-kanilang kalagayan sa pagtatrabaho. Kasi nasa kontrata yun na dapat silang bigyan ng sapat na tulugan na akma sa convenience ng ating OFW kasambahay at hindi sila dapat overwork, hindi sila pinatatrabaho, pinagagawa ng trabaho na makakapagbigay ng lubos na pagkapagod sa kanila. Tutok rin ang mga labor attachés at ang Hong Kong government sa pagkamit ng hustisya para sa mga OFWs na binawian ng buhay dahil sa delikadong trabaho na ipinagawa sa kanila ng kanilang mga amo. Ani Kakdak, isa lamang ito sa mga hakbang ng Administrasyong Duterte para sa ikabubuti ng mga kababayan nating OFWs na sinuong ang ibayong dagat para sa magandang kinabukasan ng kanilang mga pamilya. Para sa PTV News, Joy Gumatay.